tayo sa accountability, mga kababayan. Remember po, mga kababayan, meron pong nag-donate kay Marcoleta or Marcobeta, mga kababayan. Isa na po si Mike Defensor, mga kababayan ko, na nag-donate daw po ng pera, ng salapi. Speaking of accountability, Lord Sakay Mio, Ma'am M. Suzuki, shout out, 'di ba? Speaking of accountability, inannounce ba ni Marcoleta sa kanyang SALN itong mga pera na ito? Ang katwiran ni Marcoleta mismo sa kanyang bibig nang galing ito. Ilang buwan natin narinig, ilang tawag dito, nakaraan taon pa. 'Di ba? Nakine-question ito sa kanyang SALN, bakit hindi niya dineclare? Kaso ang problema, mga kababayan, bungol ata hindi nakakaintindi ng simpleng arithmetic. Itong ibang INC member. Sabi nyo accountability. May accountability na kailangan ni impose si Marcobeta diyan sa SALN niya. Ginawa ba niya? Bakit ang ibang politiko required? Bakit si Marcoleta hindi required? Hindi, eto tanong natin sa mga INC diyan. Bakit si Marcoleta kailangan exempted sa accountability na sinasabi nyo? Pero bakit yung ibang politiko kailangan? Diba? Yun nga yung sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay hindi pwedeng exempted ka. Hindi ka, hindi lang kayo ang anak ng Diyos. Diba, mga kababayan? Feeling nyo naman kayo lang ang anak ng Diyos. Diba? Anak din ng Diyos ang lahat ng nakikita nyong tao. Hindi lang kayo. Hindi lang ang Marcobeta nyo. Porke ba kaanib nyo? Hindi ko naman sinasabing nakikinabang kayo. Nagtatanong lang, nakikinabang ba kayo? Nagtatanong lang Pwede nyo namang hindi sagutin kasi sabi nyo kanina sa rally, hindi sasagot. Hindi sasagot. Diba? Kailangan dun tayo sa katotohanan. Diba? Ngayon may nasaktan. Diba? May nasaktan, mga kababayan. May nasaktan. Nung may nasaktan, asan ang ministro nyo? Asan yung ministro nyo? Asan yung mga leader nyo? Asan si Marcoleta nyo? Pinapanood lang kayo. Hindi. Real fucking talk. English yun Hindi, real fucking talk. Asaan yung mga nagpadala sa inyo dyan? Asan yung mga nagtawag, nag-message sa inyo dyan? Actually, ako naka-receive din ako ng message Pinorward sa akin ng tropa kong iglesia. Alam nyo kung anong ginawa ng tropa ko, mga kumari kong iglesia, hindi sumama. Alam nyo kung bakit? BBM sila. Kaya ako naniniwala, hindi lahat yon iglesia. Meron, mas marami doon, alam nyo, mas marami doon, yung nakikisampa. Yung kuno nakiki-iglesia. Kasi marami kong kilala. Eto real talk to real talk to. Marami kong kilalang iglesia ni Cristo. Tropa ko pa. Mga kababata ko pa. Real talk to. Alam nyo kami, kami nagkakaisa. Hindi sila sumusunod sa punong ministro nila kasi alam gagamitin lang sila. Habang hayahay, 'di ba? Habang hayahay nakaupo, nanonood ng balita. Tinetelevise nila 'yung nangyayari sa kalsada. Yung panggagago nila. Sila nag-i-snack, nagkakapi pa. Habang kayo nauulanan, nababasa pa. Ang malala noon, pag uwi nyo, may sakit pa kayo, yung mga anak nyo, hindi na makakapasok, di ba? Kasi ang katwiran nyo, anak, pagod ako. Ikaw muna mag-asikaso sa sarili mo. Masama pakiramdam ko, naulanan ako. Di ba?
Real talk yan. Kasi may mga kapitbahay kami pumunta eh. Umuwi agad nung umulan na. Ang hirap daw pala makirally. Mahirap talaga. Lalo na kung pagmumukaing kang tanga. Biruin nyo na andon yung mga member. Yung ministro nila wala pa. Yung nag-akit sa kanila tulog pa. Yung nag-message sa kanila nahilik pa. Baka kaya hindi napumunta, tinamad na. Sabi siguro marami naman kayo, kaya nyo na. Hindi kasi ito real talk mga kababayan. Totohanan lang tayo. Ano ang napala nyo ngayong araw na to? Hindi, real talk, ano napala nyo? Bukod na sa ang sakit ng kasukasuhan nyo. Nawala ba yung kaso? Hindi, tanong ko, may mga iglesia ba rito? Nawala ba yung kaso ng Marcoleta nyo? Naiatras ba ng ombudsman yung plunder case na isasampa dito? Pinakinggan ba kayo? Hindi kayo pinakinggan, bakit? Real talk, may kasalanan yung tuta nyo. Feeling naman nila, hindi, natatawa lang ako mga kababayan. Ang aga-aga kanina, 5:30 pala, nagre-ring na sa cellphone ko. Sabi sa akin, pare, sama ka ba sa amin? Bakit? Sabi ko, i-vlog mo, pupunta kami. Sabi gano'n nung isa kong kumpare. Ikaw hindi eh. Sabi ko, naulan. Nakita ko sa balita, pagbukas ko ng TV, unang hirit. Pagtingin ko, puta, traffic. Nakaperwisyo na, nakagambala na, tuwan-tuwa pa. Wala daw silang pakialam kung matraffic ang iba. Ang importante yung nararamdaman nila. Ang selfish, di ba? Anong klase yung mga turo sa inyo? Parehas naman yung Biblia nyo sa Biblia namin dito. Wala naman tinuro siguro ang Panginoon Diyos nyo, at Panginoon Diyos namin, na mamerwisyo kayo. Di ba? Di ba? Sasabihin nyo, kaya pinaglalaban nyo. Nandun na tayo, pinaglalaban nyo. Yung corruption, lahat naman tayo lumalaban sa corruption eh. Diba? Wag lang tayong estupido. Hindi naman mahirap, yun? Hindi naman mahirap balansein yun. Wag tayong estupido. Wag tayong magpagamit sa mga politiko. Tandaan nyo, relihiyong kayo. Ayaw nyo nga na tinatawag na kulto. Kasi pag tinawag kayong kulto, puta, nasasaktan kayo. Diba? Parang nakikita ako si Kiboloy. Kung si Kiboloy nga, ang daming kulto niyan. Ang napakalakas sa Davao City ng kulto niyan. Yung matandang rapist na hayop na yan. May nagawa ba? Hindi, tanong ko lang, may nagawa ba? Wala, di ba? Dinampot na, kinulong pa. Kaya kayo, INC, wala kayong magagawa kay Marcoleta. Pag nirelisan ng warrant yan, itago nyo na yan. Maniniwala ako. Kung isang araw, sasabihin nyo, hindi, kailangan namin to. Kailangan naming itago to. Maniniwala ako kung ang lakas nyo, maipapakita nyo kung maitago nyo ang Marcoleta nyo. Kaso, kasalanan sa Diyos nyo. Diba mga kababayan? Kasi magtatago kayo ng may warrant of arrest sa criminal. Na may criminal case. Diba? Nakakaya yun,
Hindi, real talk, 'di ba, nakakaya 'yun. Oo. Biruin mo hahatak ka, oo, ng ano, ng, tawag dito, ng, may kasong criminal case, tapos itatago mo sa simbahan mo, 'di ba? Buti pa tayo, nasa bahay lang. Hmm. Kamusta kaya yung ibang, pumunta sa rally, tapos pag-uwi ang sakit ng kasu-kasuan, wala pang niluto. Puta, bad trip 'no? Oh, yung pumunta ka ng rally, pagbalik mo ng bahay wala na ngang niluto, ang sakit pa ng katawan mo, may sipon ka pa. Tapos after a few days, puta, trangkaso na. Puta, rally pa. Ito yung mga hindi nag-iisip, eh. Yun yung may masabi lang, "Hindi, kailangan nagkakaisa tayo. Kailangan kahit kagaguhan ang gagawin natin, magkakasama tayo. Huwag tayong susuko, ipakita natin kay ministro, kaya natin 'to." Habang sila nakaupo sila sa trono, nagmi-midnight snack, habang tinatawanan tayo. 'Di ba? Gano'n ang ministro ko. Importante safe sila kahit ikamatay ko. Hindi ko maintindihan, putang ina, anong logic 'yan? Binigyan kayo ng Panginoon Diyos ng utak, kaso hindi niyo ginagamit 'yan. 'Di mas okay na nilangaw pa 'yan, 'di ba? Oh, try niyo kayang linisin, baka puro lumot na 'yan. Ibang klase, eh, ibang klase. Puta, sa kabobohan niyo napapa-flip top ako. Oo, hindi ako magulat, hamunin ako ni Rapido. 'Di ba? Ay nako, Well, anyway, mga kababayan, ano muna tayo, usad muna tayo sa totoong issue. Iwanan muna natin yung ibang kabobohan nila dito. Dito muna tayo, sa dinakip. Alam nyo ba may dinakip? Na di umano ay nanuntok daw. Ayon sa kapulisan natin, pinapausog lang ang alin po, ang bus, kaso nanuntok. May nanuntok, hindi nga alam kung kakampi, kaanib, kaso wala sila nagawa. May SWAT, eh. Saka wala doon yung ministro nila, eh. Malamig daw, ayaw lumabas, nagpapahinga, eh. Try niyong tawagan, sabihan, "Okay lang yan, busy ako, eh." Importante lumaban kayo, Importante lumaban kayo, go for it. Ang nakakatawa lang dito, ginagamit sila ng mga ministro nila, ang front. Habang yung ministro nila masarap ang buhay. Kahit ako, for example, ako sabihin ng pare, sabihin ng aking pastor, sabihin ng aking pare, sabihin ng aking ministro, ikaw, Birador Pikwa, mag-vlog ka doon, i-vlog mo yon, sumama ka sa rally. Puta, ba't ako susunod sa'yo, may utak ako. Eh kung gusto kong magpahinga at mag-live na lang dito, 'di ba? Choice ko 'yun. Bakit ako susunod sa'yo? Pasahod mo ko? 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Ikaw ba bumubuhay sa pamilya ko? Sa tingin mo pag nagkasakit ako, papa-ospital mo ko? 'Di ba hindi naman? Kaya tanungin niyo ang sarili niyo, mga INC member. Pag namatay ba kayo, bubuhayin ng ministro nyo or ng church nyo yung mga nyo, buong pamilya nyo? Hindi, di ba? Kayo pa rin ang diyan, kayo pa rin ang talagang bubuhay sa pamilya nyo.
Kayo ang hahatol sa pamilya nyo kung anong gusto nyo marating ng mga anak nyo. Tapos biglang itataya mo buhay mo sa ibang tao. Ang malala pa nito, kay Marcoleta pa. Di ba? Ang malala nito, mga kababayan, mga kabenggador, no? Kay itataya nila buhay nila kay Marcoleta pa. Di ba? Pauto pa. Speaking of Marcoleta, mga kababayan, di ba? Sabi nga nila accountability. Pero nung tinanong kay Sara, si Marcoleta, nagdala lang daw siya ulam. So, pakinggan natin to. Wait lang Wait lang. Kay Marcoleta Jr. Ang sabi niya kasi, andun daw sila for accountability, transparency. Yun nga yung sinasabi natin Accountability and transparency. Asan transparency ng tatay mo? Di ba? Real talk. Asan ang transparency ng tatay mo? Di ba? Hindi namin maramdaman yung transparency yung sinasabi nyo. Di ba? Yan ang mahirap Yan ang mahirap sa kanila. Pag sila nangatwiran, kailangan tama, 'di ba? Pero pag tayo ang nangatwiran, 'di ba? Pag sinabi natin asaan, ang accountability na sinasabi nyo. Asaan yung ng tatay mo? Walang maipakita. 'Di ba? Regalo lang daw. Yun na nga regalo nga Di dapat nilagay sa salin. Mahirap bang intindihin 'yon? Tapos ngayon nakasuhan kayo ng plunder. Iyak kayo. Gagamitin nyo yung mga kaanib nyo. Peperwisyoin nyo. Yan ang mahirap, di ba, mga kababayan? Peperwisyoin nila yung mga nananahimik ang buhay. Yung mga nakikibalita lang. Di ba? Nakita nyo na yung nakita nyo na yung logic. Di ba? Kaya no wonder, hindi nila napuno. Marami kasing INC nagtatrabaho la. Pati sila nadamay sa traffic. Kasi kung hindi sila magtatrabaho, mga kababayan, papakainin ba ng INC buong pamilya nila? Sa isang araw na hindi ka nga lang magtrabaho, talo ka na. Diba? Buti sana kung may monthly income ka dyan, diba? Mas okay pa pala sila Banat Bay sa inyo. Sila Banat Bay, sila Jay Guevara, sila Dada, andun sa Hong Kong nagpapakasarap. Habang kayong mga utu-uto na nakikinig sa kanila. Kayo yung pronta. Kayo yung pinampro-pronta, pinambabala. Dahil syempre, mina-mindset kayo, prinsipyo. Kababayan, prinsipyo. Di ba? Prinsipyo tayo, mga kababayan. Oo, kailangan to. Kailangan yung prinsipyo natin, yung dignidad natin. Yung dignidad nila, andun, binenta sa China. May pondo sila. May pondo yung mga vlogger ni Sara. Habang sila pa iba-ibang bansa, pabisi-bisita kay Xi Jinping. Kayo naulanan, nagkasakit pa, wala pa kayong balato. May chocolate, wala kayo. Ang malala niyan, may dumampot pa sa inyo. Pakinggan natin ito si Marcoleta. Sabi niya, wait nga. Accountability. Ayun. Nagdahilan na lang siya. Yung anak ni Marcoleta. Si junior niya. Tinanong kasi siya ng reporter, ba't daw sila nandun?
for accountability raw and transparency, kaya sumisigaw sila. Nung tinanong, Kong, anong balita? Anong masasabi mo doon sa impeachment? Ongoing impeachment ni Sara Duterte, natuloy na. Ay wala, actually nagdala lang ako ng ulam ng pagkain dito. Eto pa, nakakatawa pa pala ha, take note. Nagmamalaki sa Facebook yung ibang nagpo-post. Natatawa lang ako. Yung mga ibang content creator, buti daw sila naka-Jollibee at McDonald's. Kompleto daw, may pagkain. Hindi nila naisip yung pinagmamalaki nilang McDonald's. Saka Jollibee, saka tubig, juice, ano man yan, kahit pa whiskey pa yan, ano man iniinom yan. Diba? Hindi mawawala itong sasabihin ko sa inyo. Hindi mawawala yung kabobohan at katangahan nyo. Dahil kinukumpara nyo yung kalusugan nyo, yung mga pwede pa sanang ma-upgrade sa buhay nyo. Diba? Kesa dyan, sa putang inang kakainin nyo sa rally nyo. Diba? You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of